Ako si Francis Riudique. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, impeachment complaint inihain na laban kay BP Sara. Ilang kongresista umalma sa panawagan ni PBBM na ipagpaliban ito. Publiko inalarma sa potensyal na pagbuga ng lahar, abo at pagputok ng mga bulkan kasunod ng mga pag-ulan. OBP pumalo sa 375 million pesos ang labis na gasto sa 2023 ayon sa COA. Mary Grace Piatos walang record sa PSA. Philippine National Police naitala ang pagbaba sa kaso ng mga krimen sa bansa. DOH nagbabala sa publiko ukol sa kumakalat na pekeng health claims. Team Philippines patuloy ang dominasyon sa Bimpiaga Friendship Games 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Naituloy na po nitong Lunes, December 2, ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain ito ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, bunsod ng umano'y 5 grounds for impeachment sa ilalim ng termino ng bise. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nakatanggap noong 2 ng Disyembre ang Office of the Secretary General ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na inendorso ni Akbayan Representative Percy Sendanya kasama sina dating Peace Advisor Teresita Quintos Deles, Father Fabiano Villanueva, dating Magdalo Party List Representative Gary Alejano at mga pamilya ng mga biktima ng drug war noong nakaraang administrasyon. Pahayag ni dating Senador Laila de Lima na nagsilbing tagapagsalita ng grupo, ang kasong ito ay hindi lamang legal na laban kundi isang moral na hakbang para maibalik ang dignidad at integridad sa serbisyo publiko. Ayon pa kay Sendanya, ang impeachment ay bahagi ng mas malawak na layunin ng pananagutan kabilang ang mga kontrobersyal na polisiya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagdulot ng paghihirap sa maraming pamilya na patuloy na naghahanap ng katarungan. Samantala, panawagan ni Tingog Party List Representative Jude Asidre kay BP Sara na ituon ang pansin sa kanyang constitutional mandate at ipakita ang pananagutan at pagiging transparent bilang isang opisyal ng gobyerno. Binatikos rin niya ang mga pahayag ni BP Sara na aniya ay nagpapalayo sa atensyon ng publiko mula sa mga usaping mahalaga sa bayan. Aniya, kinakailangang magbigay linaw tungkol sa paggamit ng pondo ng gobyerno, lalo na ang confidential funds at igalang ang karapatan ng mga Pilipino na humihingi ng paliwanag. Bagamat bago mangyari ito, matatandaang nanawagan si President Ferdinand Marcos Jr. na iwasan ang paghain ng impeachment complaint laban kay BP Sara. Iginiit ng ilang mambabatas na hindi maaaring hadlangan ang karapatang ito ng mga mamamayan. Ayon kina House Assistant Majority Leader Pami Zamora at Zia Alonto Adjong, tungkulin ng mga mambabatas na tugunan ng anumang reklamong ihahain alinsunod sa saligang batas. Pagpapaliwanag nila, ang panawagan ng Pangulo ay isang apela lamang at hindi direktiba bilang paggalang sa kalayaan ng lehislatura. Pahayag pa ni Adjong na inuuna ni Marcos ang pambansang interes kaysa sa personal na issue kasunod ng mga kontrobersyal na pahayag ni BP Sara. Dagdag naman ni One Rider Representative Rog Gutierrez na ang proseso ng impeachment ay malinaw na nakasaad sa konstitusyon at kailangang sundin kung may lehitimong reklamo. Ukol naman sa inihaing impeachment, pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco na tungkulin ng Kamara na aksyonan ang mga ganitong reklamong alinsunod sa saligang batas. Ang nasabing reklamo ay dadaan sa masusing proseso upang matukoy ang forma at substansya nito. Binigyan din ni Velasco ang kahalagahan ng impeachment proceedings sa pagpapanatili ng tiwala ng publiko at pananagutan ng mga opisyal. Bunsod nito, hinikayat niya ang lahat ng panig na igalang ang proseso upang mangibabaw ang katotohanan at katarungan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nagbabala naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa posibleng pagragasa ng lahar, pagbuga ng abo at pagputok ng mga bulkan sa ating bansa ngayong panahon po ng tag-ulan.
Sa kasalukuyan, patuloy na nagbubuga ng asupre ang Bulkang Kanlaon na may 600 metrong taas at nananatili sa Alert Level 2 status. Sa kabilang banda, pinag-iingat naman ang mga residente malapit sa Bulkang Mayon sa potensyal na lahar sa kasagsagan ng ulan na nakitaan ng bahagyang crater glow. Nasa Alert Level 1 status naman ang Mayon. Samantala, nasa higit 7,000 namang asupre ang ibinubuga ng Bulkang Taal at nananatili pa rin sa Alert Level 1 status. Inanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang pagbabago ng presyo nito sa linggong ito, partikular na ang pagtaas ng presyo ng gasolina at pagbaba naman ng presyo ng diesel at kerosene. Tataas po ng 70 sentimo kada litro ang presyo ng gasolina, samantalang bababa naman ang presyo ng diesel sa 20 sentimo kada litro at rollback din po sa kerosene ng 40 sentimo kada litro. Ang naitalang pagbabago ng presyo ay epektibo ngayong araw ng Martes. Samantala, nais muling isulong ang pagpapatupad ng half-cup rice only sa mga food establishment upang maiwasan ang pag-aaksaya ng pagkain. Ito ang panawagan sa mga mambabatas matapos maitala ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute at Philippine Rice Research Institute na nasa 255,000 metric tons na ng milled rice ang nasasayang nitong buwan ng Nobyembre. Ito ay para rin may opsyon ang mga Pilipinong hindi kayang ubusin ang isang buong tasang kanin sa mga resto at hindi inoobligang ubusin ito upang hindi masayang. Sa ating ulat panahon, nananatiling nakakaapekto ang shear line sa gitnang Luzon habang amihan naman sa hilagang Luzon. Asahan ang dulot ng shear line sa Metro Manila, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Quezon at Kalayaan Islands. Habang amihan naman ang nagpapaulan sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Susunod sa News Force. PBBM ikinabahala ang presensya ng Russian attack submarine sa West Philippine Sea. Malacanang nilinaw na wala itong kinalaman sa inihaing impeachment complaint laban kay VP Sara. OVP pumalo sa 375 million pesos ang labis na gasto sa 2023. Ito ay ayon sa COA. Mary Grace Piatos, walang record sa PSA. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ikinabahala ng pamahalaan ang kamakailang namataang Russian submarine sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, wala naman umanong ginawang agresibong aksyon ang naturang submarine. Para sa detalye, narito ang ulat. Nitong November 28, namataan ang isang Russian attack submarine sa hilagang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, ang naturang submarine ay ang Navy UFA ng Russia. Isa itong highly advanced na submarine na may kakayahang mag-launch ng mga missiles. Kaya naman agad na nag-deploy ng mga barko at air assets ang Philippine Navy para i-monitor ang galaw nito. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, wala namang ginawang agresibong aksyon ang naturang submarine. Wala rin itong nilabag na anumang batas kahit pa ang mga international laws. Aniya maaari naman itong maglayag sa ilalim ng Freedom of Navigation na nakasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
Pero sa isang ambush interview kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes, lubhang nakakabahala umano ang presensya ng Russian submarine sa karagatan ng Pilipinas. Aniya, anumang panghihimasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ay nakakabahala. Ngunit paglilinaw ng Pangulo, hahayaan niya na ang militar na mag-usap-usap ukol sa naturang issue. Una nang namataan ang submarine 80 nautical miles sa kanlurang bahagi ng Occidental Mindoro. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nilinaw naman ng Malacanang na walang kinalaman ang Office of the President sa kamakailang inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na aniya ang naturang complaint ay independent na inisyatibo ng mga pribadong individual. Matatandaang nang hikayat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag nang maghain ng impeachment complaint dahil sayang ito sa oras at inilarawang si VP Sara ay unimportant. Sa ibang balita, kamakailan ay naitala ng Commission on Audit o COA ang higit sa 69% na pagtaas ng gastos ng Office of the Vice President na umabot sa 375 million pesos noong taong 2023. Para sa detalye, tutukan ng balitang hatid ni Jade Buhoy. Malaki ang pagtaas sa gastusin sa biyahe ng Office of the Vice President o OVP noong taong 2023 ayon sa ulat ng Commission on Audit o COA. Mula 1.4 million pesos noong taong 2022, umabot ito sa 11.1 million pesos noong 2023 na naitala bilang 69% na pagtaas sa gastusin sa foreign travel. Kasama sa mga biyahe ni Vice President Sara Duterte ang kanyang security detail at iba pang opisyal. Bahagi nito ang kilalang 3 biyahe sa Brunei, Singapore at South Korea ang ginawa niya noong taong 2023 bilang Vice President at Education Secretary. Bukod dito, halos dumoble rin ang gasto sa local travel mula 18.6 million pesos noong taong 2022 patungong 31.4 million pesos sa 2023. Dito na pag-alaman na lumabas na mahigit kalahati ng kabuoang tauhan ng OBP o 443 sa 865 ang nakatalaga sa kanyang security group. Pinuna rin ng COA ang malaking bahagi ng pondo ng OBP na napunta sa travel expenses kasama ang allowance, transportation at iba pang gastusin ng mga tauhan at security detail. Bukod dito, ang pagkakakilanlan ng umano'y recipient ng OBP fund na si Mary Grace Piatos ay walang nakatalang record na kahit birth certificate ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Namahagi naman po ng pabasko ang Pangulo at kalihim ng DSWD para sa mga bata na nasa care facilities. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Maagang pamasko ang hatid ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian para sa mga bata na nasa residential care facilities ng DSWD. Ang pamaskong handog ay naglalaman ng groceries, toiletries, bigas at kumot na ipinamahagi sa Marilac Hills National Training School for Girls sa Muntinlupa City, kung saan ang mga bata rito ay biktima ng sexual na pang-aabuso at human trafficking na pawang nasa 7 taong gulang hanggang 17 taong gulang lamang ang mga edad. Nakatanggap din ng pamasko ang mga bata sa Manila Boys Town Complex na personal na pinuntahan ng Pangulo at kalihim. Pahayag ni Marcos, layo nitong iparamdam sa mga bata ang diwa ng Pasko sa kabila ng mga kamakailang kalamidad at sakuna. Nakibahagi naman si Muntinlupa City Mayor Rosano Rufino Biazon at DSWD Undersecretary for Operations Monina Josefa Romualdez sa mga ginanap na aktibidad ng pamamahagi. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Hinikayat ni House Speaker Martin Romualdez ang mga Pilipino na gawing makabuluhan ang Kapaskuhan sa pamamagitan ng pasasalamat, pagmumuni-muni at pagiging bukas palad, lalo na sa mga kapuspalad at mga naapektuhan ng kalamidad.
Sa flag raising ceremony sa Kamara, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pamilya, pagkakaibigan at pagseserbisyo sa kapwa bilang tunay na diwa ng panahon. Nagpahayag din siya ng pasasalamat sa lahat ng kawani ng Kamara para sa kanilang hindi matatawarang dedikasyon sa pagtulong sa kanilang mga gawain sa lehislatura. Samantala, bumaba ang kaso ng mga krimen ngayong taon. Ito po ay ayon sa tala ng Philippine National Police o PNP. Para sa buong datos, narito si Daniza Lopez. Higit 7% rin ang ibinaba ng kaso ng mga krimen nitong taon. Ito ang naging pagbabahagi ni Philippine National Police o PNP spokesperson, Brigadier General Jean Fajardo. Ayon kay Fajardo, ang higit 38,000 na bilang ng mga insidente noong 2023 ay nasa 34,000 na lamang ngayon mula Enero nitong taon hanggang Nobyembre. Anya, mas paigtingin pa nito ang mga operasyon at pagbabantay ng kapulisan sa mga pampublikong lugar ngayong Disyembre, gaya ng mga simbahan dahil na rin sa simbang gabi. Bukod dito ay pinaghahandaan na rin ng PNP ang mga hakbang sa seguridad para sa pagsalubong ng bagong taon at ng eleksyon. Pagbabahagi pa ni Fajardo, tila hindi naman papayagan ng anumang vacation leave ng mga pulis magmula ika-15 ng Disyembre hanggang ika-10 ng Enero sa susunod na taon para sa kinakailangang pagbabantay sa kaligtasan at seguridad ng publiko. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Makukulay na parade of lights, mga pinalamuti ang float at street dancing competition. Ganito po ay pinagdiwang ang araw ng lungsod ng Pasay. Para sa buong kaganapan, narito ang ulat. Kahit na may panakanakang ambon, nagpatuloy pa rin ang parada ng iba't ibang mga pailaw at float sa lungsod ng Pasay. Ito ay bilang pagdiriwang ng 161st Pasay Day. Ang isang float na ito, pinalamutian ang truck gamit lamang ang mga recyclable materials. Agaw pansin din ang float na ito na punong-puno ng palamuting bulaklak. Abay mayroon ding nag-costume bilang inyong mga favorite movie characters. At pagkagat ng dilim, nagliwanag ang kalsada ng Pasay dahil sa mga maiilaw na mga Christmas lights na idinisenyo sa mga sasakyan sa parada. Pagdating ng Cuneta Astrodome, masasaksihan ang talento ng mga batang Pasayenyo pagdating sa street dancing competition. Pinoy na kultura ang hatid ng mga performances, dala ang festival vibes sa mga manonood. 4 na kalahok mula sa iba't ibang eskwelahan sa lungsod ang naglaban-laban para sa nasabing kompetisyon. At ang pinakahinintay ng mga Pasayenyos, ang matinding rakraka naman na hatid ng bandang Itchy Worms. Lahat ay napasing along at ang iba naman ay napasenti mode habang nagmistulang kalangitan sa gabi ang audience. Ang mga tao talagang lumalabas sa kanilang bahay at taon-taon lalong gumaganda at dumadami po ang sumasali. Ang Pasay Day ay ang paggunita sa pagtatakda ng ikalawang araw ng Disyembre bilang Foundation Day ng naturang lungsod sa bisa ng Republic Act 11140. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matagumpay na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang higit 1 milyong family food packs o FFPs sa mga nasalanta ng 4 na magkakasunod na bagyo. Ito ang huling datos na naitala ng kagawaran kaninang umaga kung saan ang mga rehiyon na kabilang ay ang Cagayan Valley, Ilocos Region, CAR, Central Luzon, Bicol, Mimaropa, Eastern Visayas at Calabarzon. Sa kabila nito ay tiniyak naman ng DSWD na patuloy pa rin ang pre-positioning ng FFPs. Susunod sa News Force. MMDA nalinis na ang mga nasirang concrete barriers at ang tumaob na taxi sa EDSA Quezon Avenue Busway. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Bilang isa sa mga aktibidad ng Metro Manila Film Festival sa ika-50 taong selebrasyon nito ngayong taon, isinagawa ngayong Martes ang kauna-unahang Celebrity Golf Tournament. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Isinagawa ngayong Martes sa lungsod ng Mandaluyong ang kauna-unahang Celebrity Golf Tournament para sa ika-50 anibersaryo ng Metro Manila Film Festival o MMFF 2024. Ang tournament ay isa sa mga promosyon para sa selebrasyon ng Golden Years ng festival kung saan isa rin itong event for a cause at ilan sa mga proceed ng kompetisyon ay mapupunta sa Mowel Fund Foundation. Nasa 40 mga artista ang nag-register sa event kung saan ilan sa mga nanguna sa pagbubukas ng kompetisyon ay sina Christine Reyes, Marco Gumabaw, Epi Quizon at Christian Bautista. Samantala, kabilang sa mga lumahok sa ceremonial tee-off ang aktres na si Christine Reyes, kasama sina MMDA at MMFF Overall Chairman Attorney Romando Don Artes at San Juan City Mayor Francis Zamora. Ayon kay Artes, bukod sa golf tournament, ay marami pang mga inihandang aktibidad ang MMFF para sa ika-5 dekadang edisyon ng Movie Festival ngayong taon. Isa na rito ang media conference na gaganapin sa Biyernes ika-6 ng Disyembre at ang konsyerto sa Palasyo sa ika-15 ng Disyembre na handog ng First Family upang bigyang pagpupugay ang industriya ng pelikula sa bansa. Kabilang din sa mga petsang dapat na abangan ay ang taunang Parade of Stars sa ika-21 ng Disyembre na magsisimula sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila na magtatapos sa National Museum kung saan gaganapin dito ang konsyerto na pagtatanghalan ng mga sikat na banda at performers sa bansa. Habang ang Awards Night naman ay gaganapin sa Parañaque City sa ika-27 ng Disyembre. Sa pagtatapos, bagamat mahirap tapatan ang nakamit na sales ng Hello Love Again sa Takilya, umaasa naman si Artes na matapatan ang kita noong nakaraang taong edisyon ng MMFF. Parang mahirap po yata i-break yung na-achieve ng Hello Love Again, pero kami po ay umaasa na sa ganda po ng lineup na pelikula na ating pong inihandog sa ating mga kababayan na hopefully na ma-break po natin yung kinita po last year. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Isinusulong ng ilang serbisyo ng pamahalaan ang digital transformation. Ito'y upang mas mapadali ang proseso at mas makinabang dito ang publiko. Ang e-Local Government Unit System ay one-stop platform na nagbibigay ng malawak na access sa mga Pilipino sa mga serbisyo ng LGU online. Ang mga serbisyong handog ng e-LGU system ay business permit licensing, barangay clearance, building at working permits, community tax at occupational and health certificates at iba pang serbisyo mula sa LGU. Samantala, nagbabala ang Department of Health sa publiko ukol sa kumakalat na post mula sa isang Facebook page na tila isinusulong na paglilinis ng daluyan ng dugo ang umano'y lunas sa hypertension at iba pang incurable diseases. Nilinaw po ng DOH na peke ang page na ito at wala itong kaugnayan sa kagawaran. Dagdag pa nila, ang anumang patuloy na pagpapakalat ng maling impormasyon ay maaaring magresulta sa kasong kriminal, kung kaya't mahigpit na inaabisuhan ng publiko na magtiwala lamang sa opisyal na social media handles ng DOH. Maaari na ulit daanan ang mga bus ang bahagi ng EDSA Quezon Avenue northbound flyover busway matapos linisin ng MMDA ang nasirang concrete barriers bunsod ng aksidenteng pagkataob ng isang taxi kaninang madaling araw. Narito ang ulat ni Princess Castro. Mag-aalas 5 ng umaga kanina nang tumaob ang isang pampasaherong taxi cab sa may EDSA Quezon Avenue northbound flyover. Batay sa inisyal na report ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ito ay self-accident. Sanhi umano nito ay ang pagkakaidlip ng driver dahilan upang bumangga ito sa barrier ng EDSA busway. Sa lakas ng salpok,
ay nasira ang ilang mga concrete barrier ng busway. Nagdulot naman ng pagbagal ng daloy ng trapiko at pansamantalang pagsasara ng bus lane ang naturang aksidente. Agad naman na umantabay ang ambulansya, tow truck at enforcer ng ahensya na agad na inalis ang mga nagkalat na barrier at taxi at maaari na ulit itong madaanan ng mga bus. Samantala, ligtas naman ang tsuper ng naturang taxi, ngunit iniinda nito ang sakit sa kanyang dibdib. Pinapaalalahanan naman ng ahensya ang mga motorista na magdoble ingat, lalo na ngayong madulas ang daan dulot ng pag-ulan. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Patuloy ang pagdomina ng Pilipinas sa kasalukuyang kartada ng Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippine East Asian Growth Area o BIM-EAGA Friendship Games 2024 na ginaganap ngayon sa Puerto Princesa, Palawan. Sa pinakahuling tala, nangunguna po ang Team A ng Pilipinas habang ang Team B, D at E ng bansa ay okupado pa rin ang ilan pang top 6 spots. Samantala, bukod sa torneo ay nagkaroon din ng mga katutubong pagtatanghal nitong kamakailan lang ang bansang Brunei. Ang kompetisyon ay magtatagal hanggang sa ika-4 ng Disyembre. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, impeachment complaint inihain na laban kay BP Sara. Ilang kongresista umalma sa panawagan ni PBBM na ipagpaliban ito. Publiko inalarma sa potensyal na pagbuga ng lahar, abo at pagputok ng mga bulkan kasunod ng mga pag-ulan. OBP pumalo sa 375 million pesos ang labis na gasto sa 2023 ayon sa COA. Mary Grace Piatos walang record sa PSA. Philippine National Police naitala ang pagbaba sa kaso ng mga krimen sa bansa. DOH nagbabala sa publiko ukol sa kumakalat na pekeng health claims. Team Philippines patuloy ang dominasyon sa BIM-EAGA Friendship Games 2024. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.